Ay, hello. Hello, good morning. Yan. Gusto kong palakasin yung boses ko pero quiet muna tayo, parang pabulong muna. Kasi natutulog pa yung mga aking wow, pabulong muna. Okay, uy, sorry sorry kasi hindi ako nakapag-upload kahapon. Sobrang talagang busy at nakakapagod na din. I mean, ang aga ko gumising to fix my things para i-ready yung mga gamit ko. Going to Bohol nga dito. And then 9 o'clock yung tagpuan para sa pagpunta sa terminal sa NAIA. And then ang aga namin nakarating sa NAIA, siguro mga around 1:30 or 2 p.m. So nag-wait pa kami ni Brother Grant till 5 kasi yung flight ay 5 p.m. Yan. So, yung mga nangyari kahapon sa day 1 ng WSC, yan, yung season 1, tsaka yung mga some video clips, share ko na lang din dito sa video natin mamaya. Tsaka yung mga picture para makita niyo. So yun, ang gusto kong i-share sa inyo and ikwento for today's video ay about sa Holy Confirmation. Okay, Holy Confirmation, ito yung kumpil. Bakit ba ako maagang nagpakumpil? Okay, sige, sasabihin nila. So una, last year, parang nag-decide ako na magpakumpil. Nag-decide ako na magpakumpil na habang maaga pa kasi tumatanda na tayo. I'm turning 29 years old po. Yes po, mag-29 na po ako this coming March 28. Okay, paranda na tayo magkatanda. Pero thank you sa mga nagsasabi dyan na para kang 22 or para kang 25 years old. Siyempre, ganun talaga ang alagang Cuenca. Yan. So, parang high school pa lang ako, yung religion teacher ko parang nagsabi na ay, magpalista ka na dun sa church, dun sa basilika, sa bayan, kasi meron kumpilang bayan. So, lagi ako nagpaplano, pero hanggang plano nga lang. Tapos, parang hindi ko pa rin alam kung ano yung mga requirements, kung ano ba yung first step na dapat gawin. And then, last year nga, meron kumpilang bayan ng December. Nagpasa na ako ng requirements. Tapos, isa sa mga requirements na yon, kailangan meron kang marriage contract or yung holy confirmation din ng mga ninong at ninang mo. Ayan. Sige, kwento ko na lang din muna. Before kasi, marami akong nasabihan na kukunin ko na ninong at ninang sa kumpil or umpi nga. Isa ata dun si Ate Haday. Yan, si Ate Haday. Sino pa ga? Si Kuya... Kalimutan ko pangalan na naman. Kapatid siya ni Ate Adep. Pamumura ako dito. Basta si brother yan. Tapos, meron ding mga nagsabi, yan, pwede mo kunin ganito, ganyan. Parang initiative. Ngayon, dahil na parang medyo rush yung pag-confine ko dun sa mga requirements. So, yung mga nagwo-work na lang sa Cuenca yung pinunta ko. And sa pagpili ko, parang pinag-pray ko din na, Lord, gusto ko yung magiging ninong at ninang ko, kailangan sila ay church wedding, ayan, married sila, kumbaga strong yung relationships nila. Kasi parang sila kasi yung pwede mong tanungin about or ask some advice, motivational and inspiring about things sa marriage life nila. Kaya naman, isa sa mga napili ko din na kunin ay ang Ninang Mali.
tsaka ang ninong tito, yun yung chief nurse ng aming hospital na pinagtatrabuhan, ang Martin Marasigan District Hospital. Kasi ang bait, from the word ng kanyang apelyido, sasabihin ko from the word itself, yung puso, yung apelyido ng puso, may puso talaga si Ninang, napakabait talaga na tao. Tapos, malambing din magsalita ang Ninang. Tapos parang isa siya sa mga nag-assist sa akin nung bago pa lang ako sa Martin Marasigan. And yun, parang nung una nahihiya ako magsabi, hindi ko alam kung paano ko sila i-approach na maging ninong at nina nga, kasi nga kailangan ko makuha yung kanilang requirements na hinihingi ng simbahan. So, isa sa mga nakatulong, si Ma'am Chona. Si Ma'am Chona yung kasama ko sa OPD. And parang biro-biroan lang ata, pero ako talaga seryoso doon, seryoso. Pero yun, thankful pa din ako kay Ma'am Chona kasi nga isa siya sa mga nakatulong kung bakit napabilis yung pagsasabi, pag-i-inform. Though medyo rush na yung time para ipasok yung mga requirements. And then, ang Ninang Grace, yan, ang Ninang Grace at ang Ninong Alan. Kasamahan ko naman sila sa laboratory. Si Ninang Grace tsaka Ninong Alan, naririnig ko kasi minsan yung conversation nilang mag-asawa at saka yung the way na kausapin ng Ninang Grace yung mga anak niya sila, Heinz. Yan. Sabi ko parang okay tong couple na to. Parang okay silang maging not only Ninong and Nina. Kumbaga pwede mo silang tanungin kung yun, about sa parenting, about sa pagiging magulang sa mga anak. Ayan. At saka minsan ang sweet nilang dalawa kasi may time na pag-aalis ang Ninong Alan pag may drive siya yan sa ambulance, magpapaalam, parang may time ba na nagbebesuhan, yung sweet nila, yung parang tawag dito, basta yun. Tapos ang bait, yan, napakabait nila, tapos maalalahanin din, and yun, natutuwa ako dun sa gift nila, yung Hans din, yung mga anak nila, yung comfort cross, yan, dalawa siya. Diba, nakarating nila ko sa comfort cross, yan. And then, so yun, tapos yung patatlong couple, Ninong Ever, tsaka si Mama, diba? Si Mama, si Ninang Mama, at saka ang Ninong Ever. Ang Ninong Ever, parang, siya, cool na ninong, parang pwede mo siyang tropahin talaga, pwede mo pagsabihan ng mga problema. Yung parang tipo na pwede mong i-one-on-one na, ay, Ninong, ito yung problema ko, Ninong, ano yung dapat kong gawin, Ninong, ito yung sitwasyon namin ngayon, yan. Then, though, may mga kasamang biro, pero alam mo yun, parang magbibigay siya ng advice kung paano mo talaga dapat gawin niya. And si Mama naman, napaka-cool niya sa work. Parang, sabi ko, kahit nabe-pressure na, pero hindi mo halipan sa kanya na pressure sa work. Kasi nga, parang napaka-positive na tao. Yan, parang siya yung pwede kong hingan pagdating sa mga, halimbawa, medyo negative thinking tayo. Yan, parang siya yung mag-re-recharge. Ayan, siya yung mag-recharge, siya yung magbabalik ng saya pag meron kang naging problema, and mabait talaga siya. And thank you din po dun sa bigay ninyong gift. Yung po atay case po ng laptop, then nagbigay pa siya ng flash drive and neck pillow. Yan, nagamit ko po agad yung neck pillow. So, thank you so much. Tapos, so yun, February 3, naganap ang Holy Confirmation sa Immaculate Conception po. Simbahan po namin doon sa Batangas City. And syempre kasama ko yung mama ko, si Mama Dolores. Syempre, wala na tayong ibang mama. And kasama ko rin si Teacher Lovely. Yeah, I'm very thankful to Teacher Lovely. Isa siya sa mga special friends. Okay? Special friends na one call away talaga. Thank you so much, Teacher Lovely. Hanggang sa from the church,
go-away to receptions, yung mga yan. And syempre nakasama ko din doon sa restaurant yung bunso namin kapatid, si Justine, and yung unang kong pamangkin na si Nicole Elaine. So thank you. Though, para sa akin, napaka-special na moment na yun. Kasi nasarap talaga sa feeling na may kasama ka na gagabay pagdating sa relationship, pagdating sa pagpaplano sa buhay, pagdating dun sa mga, yun, yung sacrament. Kasi isa ang Holy Confirmation or yung kumpil sa sacrament ng Katoliko. So yun, eto na nga. Bakit ako nagpa-kumpil? Una talagang reason yan, gusto ko lang talagang magpa-kumpil. Okay, gusto ko magpa-kumpil. Then padalawa, ang Holy Confirmation, isa yan sa requirements para maging ninong ka ng Batang Bibinyagan. Okay? So, buntis pa lang yung kapatid ko. Inihanda ko na yung sarili ko kasi magiging ninong ako ni Kairos, ni Jaden Kairos. Yan, si Little JK namin. Sabi ko nga kay Jobel, grabe naman yan, buntis ka pa lang. Parang ang laki-laki na ng gastos ko. Pero okay lang yun. Masaya naman pag ano. And alam naman natin na may mga blessings talagang dumarating. Tapos, so yun. Padalawa. Then patatlo, isa po kasi ang kumpil sa requirements bago ka kasi ikasal. Okay. Bago ka ikasal, kailangan ikaw ay nakumpilan. So, yun po yung dahilan kung bakit po ako nagpakumpil. So yun, thank you so much sa pakikinig and let's watch this video na nangyayari kahapon dito sa Bohol. Thank you so much. Bye po. Welcome to Hi, good evening. Thank First, this is asking you to come. Teka lang, wait lang. Tayo pala ko. Eh, saan mo na tayo? Let's remain faithful. Hey! Welcome WSC!